Alright guys, so dami talaga na-react sa sinabi ko sa yung ginawa natin video kagabi guys, no? Yung patungkol sa presyo ng ating pagpaparenta ng sound system. Eh kasi nabanggit ko kasi doon yung about sa DIY. So may nag-comment dun guys. Ito yung mga comment nila guys, no? So yan lang yung mga iilan. But i-hide lang natin yung identity nila. So lilinawin ko lang guys, hindi to basher. Bari parang concern lang sila sa sinabi ko. Ayan, tungkol sa sinabi ko guys na about sa presyo. Di ba may binanggit ako doon na 3K to 8,000 yung nakita ko sa marketplace. And then yung 3K usually is mga DIY. And napansin ko, nabanggit ko din doon na parang hindi siya kaaya-ayang tingnan sa event. Especially kung wedding, yung ganun. Especially kung ang setup mo is sa hotel. Ayan. So lilinawin ko guys, no? Hindi ko sinabing pangit yung DIY. Wala akong sinabi na low quality or pangit yung DIY. Ang sinasabi ko lang is yung about sa perspective din ng ating client guys, no. Yung iba nga naghahanap ng specific brand para sa kanilang mga event. Ayan. So ang sinasabi ko lang guys is yung nakita ko sa marketplace na 3,000 lang yung package nila. Kadalasan doon nakikita ko is DIY na mga speakers. And walang problema ho dyan. Walang problema sa DIY kasi yung speakers ko nga ito DIY nga lang to di ba? DIY. Ang sinasabi ko is, yung design o yung pagkagawa ng mga DIY speakers, though maganda yung tunog nila guys, no, yung mga gawa nila, maganda talaga yung tunog. Pero yung itsura nila guys is parang hindi siya akma sa disenyo ng sa hotel. Halimbawa, yung naka-decor na maganda yung decoration sa hotel. Tapos yung nalagay natin na speakers, hindi ganun siya kaaya-aya sa paningin ng mga bisita o sa mga nagre-renta. Ayan, so medyo hindi siya proportion, kumbaga ganun guys ba. Ayan. So yun lang yung sinasabi ko. Kaya medyo mura yung yung package nila kasi sa case din na ganun. Pero yung quality ng tunog, naman okay naman, nagsimula din naman sa DIY. And ito, kaya nga yung ginagawa ko guys, kahit na DIY lang itong mga gawa ko guys, is as much as possible, tinatry ko talaga na kahit pa paano gandahan din yung pagkagawa, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi na perfect na maganda. Marami pa namang imperfection diyan, guys, oh. Pero mini-make sure ko na kahit pa paano presentable yung itsura. So yun yung point ko, guys, yung perspective ng sa client natin. Kasi sa ayaw at gusto natin guys, no, meron talagang mga client na gusto ganitong brand, ganitong specific na brand talaga sa kanilang event. And kaya minsan yung mga DIY na mga speakers, tulad ko din dati guys, no, yung mga DIY ko hindi din kagandahan, hindi ako makasali or makukuha sa mga ganong klaseng event. Kasi nga, yung itsura din ng mga gamit ko. Kasi ang flow kasi ng pag-book nila guys, sa experience ko is, tinatanong nila kung may picture ka ba sir ng setup mo, ganito, ganyan. So, magsisend ako. And makikita nila na ganito yung itsura ng mga gamit ko. So, mas maghahanap sila ng iba kasi mas preferred nila yung mas decente tingnan or mas maganda sa paningin. Ayan. So, again guys, hindi ko sinasabi na pangit ang DIY guys o pangit tumunog ang DIY. Actually, mas gusto ko nga yung DIY guys compare sa mga entry-level na speakers. Compare na, wag na natin isali yung mga high-end guys yung mga entry-level na mga speakers. Ayan, so mas gusto ko pa yung DIY kasi nakakapili ako ng mga piyesa na ilo-load ko. Gaya na to guys, yung coaxial natin na speaker. Ayan. So, mas nakapili ako ng magandang na piyesa na ilo-load ko dito. Ayan. So, kung gagasto man lang ako ng 10,000 na speakers, so, gagawa na lang ako ng worth 10,000 na mas maganda pa dun sa mga commercialized na mga speakers. Ayan. So, yun lang naman guys, no? Wala akong sinasabi na pangit o low quality ang DIY. Okay? Yung sinasabi ko lang yung sa perspective ng customer na parang ganito na lang guys. Isipin nyo na lang. Hypothetical na logic lang to guys. Hindi to halimbawa na lang dadalo ka sa kasal. Ayan. Inimbitahan ka na sa kasal. Tapos, okay lang ba na pumunta ka doon na nakapangbahay, nakachinelas ka lang, gano'n, nakapangbahay ka lang? Siyempre hindi guys. Siyempre ibabagay mo din yung itsura mo sa event na pagdadaluhan mo. Halimbawa, kasal, ayan. Or kung binyag, siyempre nakapolo ka, gano'n, nakaslacks ba, gano'n, kung binyag.
siyempre, ibabagay mo din. So, parang ganun din yun sa atin na nagpaparenta ng sound system. Na, halimbawa, intimate wedding yun guys, maaliwalas yung kapaligiran, yung decor, magandang maganda. Tapos yung nilagay dyan na speaker is DIY na medyo tabingi yung pagkagawa. Ayan, medyo hindi maganda yung pagkagawa. So, masisira yung view ng mga audience. Though maganda tumunog, pero yung itsura niya guys ba, I hope na nagets niyo ako. Yun. So, hindi ko hini-hate guys ng DIY kasi DIYer din ako. Lahat ng gamit ko guys, DIY. Mula dyan, ito, lahat DIY. Binenta ko na lahat ng mga commercialized ko na speakers kasi nag-DIY na ako. Ayan, so, yun lang yun guys. I hope na klaro sa inyo na wala akong intensyon na sabihin na pangit ang DIY or low quality ang DIY. So, okay ako sa DIY as long as na presentable. Yun lang naman. Yun din naman ang gusto ng mga client. Kahit naman tayo, siguro okay lang yan kung disco. Medyo, kasi madilim kapag disco gabi, hindi siya makikita na naka dyan. So, yung mga malalaking box na DIY, okay yun. So, pwede pa. Pero kung sa ibang usapan na yung intimate wedding, yung mga debut, yung as in yung makita mo sa mga ibang event na maganda yung decor, di ba? Tapos mahahaluan ng mga speakers na hindi maganda yung pagkagawa. Yung iba may iba't iba pang kulay. So masisira yung parang view, hindi siya proportional, hindi siya bagay sa decoration. Kaya yung kulay black talaga is parang universal color siya guys, no? Pwede siyang matabi sa kahit anong kulay. Pero kung ang speakers mo is may iba't ibang kulay tapos nilagay mo dyan sa nakaputi na decor, di ba syempre medyo hindi siya balance tingnan. So, yun lang naman yung perspective ng kliyente na mas preferred nila na medyo maaliwalas tingnan yung gamit natin. And then, kahit na yung mga crew, di ba, mag-uniform tayo as much possible, meron tayong uniform. Kung may budget tayo na pang uniform, ayan. So, meron akong sariling uniform tuwing may event ako. Ayan, lalo na kung hotel or debut, ayan, yung mga wedding, ganun, medyo intimate na klase nga event. So, nag-uniform talaga ako, guys. Para at least presentable. Kahit na sa ganun, mababawi natin yung impression ng ating client. Ayan. Kahit na hindi talaga malakas yung speaker natin, importante presentable. So, yun lang naman yung sinasabi ko. At hindi ko sinasabing pangit. Yung sinasabi ko is yung nakikita ko sa marketplace mismo, yung pag-search ko, live and sound rental. So, nakikita ko 3,000. So, napansin ko. And kadalasan ng mga mababang presyo is ganun yung mga itsura ng speaker. Okay? And then yung mga mamahalin na 8,000, 10,000. So, medyo naka-Yamaha na sila, naka-JBL na, yung mga ganun na speaker na. So, yun. So, wala akong sasabing pangit o low quality ang mga ganun niya DIY na speakers. Okay? So, sana maliwanag sa lahat. Okay? So, next topic natin mamaya, yung yung request ni Sir Arbor, yung paano yung flow ng event. So, abangan nyo yun, guys. Alright!